Unti-unting nawala ng laman ang ballroom matapos ang nakakagulat na anunsyo. Ang mga business leader, mga reporter, at mga bisita ay nag-uusap pa rin tungkol sa hindi inaasahang desisyon ni Adrian Cross, na umatras sa kompetisyon ng CEO of the Year. Tahimik na nakatayo si Alexander, hawak ang selyadong envelope na ibinigay sa kanya ni Adrian. Lumapit si Sofia sa kanya. Hindi mo ba ito bubuksan? Tiningnan ni Alexander ang envelope ng ilang sandali bago maingat na sinira ang selyo. Sa loob ay isang sulat kamay na liham. Ang pamilyar na sulat kamay ay agad na nagpabalik ng mga alaala. Nagsimula siyang magbasa. Dear Alexander, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na sa wakas ay natagpuan ko na ang lakas ng loob na tumabi. Ilang taon na ang nakalilipas, tinuruan kita kung paano maging isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa isang lugar sa daan, tinuruan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ipinakita mo sa akin na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagtatayo ng pinakamataas na gusali, o paggamit ng pinakamalaking kita. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga tao. Noong pinapanood kitang tumayo sa tabi ng iyong mga empleyado sa mga panahong mahirap. Noong nakita kong pinapatawad mo ang mga nanakit sa iyo. At noong nakita ko ang paraan ng pagtingin mo kay Sofia. Napagtanto kong ikaw na ang naging pinunong hindi ko kailanman kayang maging. Kaya nga ako umatras sa kompetisyon. Dahil ang mga parangal ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng kasikatan. Dapat itong pagmamayari ng taong tunay na karapat-dapat sa mga ito. At ang taong iyon ay ikaw. Binabati kita, aking estudyante. Ipinagmamalaki kita. Adrian Cross. Ibinaba ni Alexander ang sulat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makapagsalita. Marahang pinunasan ni Sofia ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nahiya na nalampasan mo siya. Ngumiti si Alexander. No, ipinagmamalaki niya. Kinabukasan ng gabi, opisyal na nagsimula ang seremonya ng International Business Awards. Kumikinang ang ballroom ng mga kristal na ilaw habang nagtipon ang mga CEO, negosyante, at mga world leader para sa kaganapan. Umakyat sa entablado ang host. Ladies and gentlemen, it is time to announce the recipient of this year's CEO of the Year Award. Mahigpit na hinawakan ni Alexander ang kamay ni Sofia. And the winner is, isang maikling katahimikan ang pumuno sa silid. Alexander Reyes. Pumalakpak ang mga manunood. Dahan-dahang tumayo si Alexander. Niyakap siya ni Sofia nang may luha ng kagalakan. You did it. Naglakad si Alexander patungo sa entablado, habang kumikislap ang mga kamera mula sa bawat direksyon. Habang tinatanggap niya ang gintong tropeyo, tumingin siya sa mga manunood. Pagkatapos ay napansin niya si Adrian. Nakatayo malapit sa likuran ng ballroom. Nakangiti. Naglakad si Alexander papunta sa mikropono. Ang parangal na ito ay may pangalan ko. Ngunit ito ay pagmamayari ng lahat ng naniniwala sa akin. Tumingin siya kay Adrian, sa mentor na nagturo sa akin kung paano mamuno. Tumingin siya kay Michael, sa kaibigang nakatayo sa tabi ko sa bawat pagsubok. Sa wakas, lumingon siya kay Sofia, at sa aking asawa, na nagpaalala sa akin na walang kahulugan ang tagumpay kung wala kang makakasama. Muling pumalakpak ang mga manunood. Pagpapatuloy ni Alexander. Tinatanggap ko ang parangal na ito hindi bilang pinakamahusay na CEO, kundi bilang isang taong nangangakong patuloy na matututo, patuloy na maglilingkod, at patuloy na mamumuno ng may compassion. Nagtayo ang buong ballroom para sa isang standing ovation. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Adrian kay Alexander. Walang imik, niyakap niya ito. Ipinagmamalaki kita, bulong ni Adrian. Ngumiti si Alexander. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Natawa si Adrian. Sa tingin ko ay kaya mo. Ngumiti ang dalawang lalaki, iniwan ang nakaraan. Habang nagmamaneho pauwi sina Alexander at Sofia ng gabing iyon, isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat nito. Maraming kwento ang maririnig ng ating baby tungkol sa gabing ito. Ngumiti si Alexander. Sana ay may matutunan ang ating anak. Ano iyon? Tanong ni Sofia. Na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang mga tropeyo na ating napapanalunan. Ito ang mga buhay na ating binibigyang inspirasyon. Pagdating nila sa bahay, tumawag si Michael. Boss, ayokong maabala ang pagdiriwang ninyo. Nakangiting sagot ni Alexander. Ano naman ngayon? Kinakabahang tumawa si Michael. Nakatanggap tayo ng imbitasyon.
Mula sa World Business Leadership Summit sa Switzerland. Tinaasan ni Alexander ng kilay. Gusto nilang ikaw ang magbigay ng keynote speech. Buong pagmamalaking ngumiti si Sofia. Mukhang mas lumalaki pa ang inyong paglalakbay. Tumingala si Alexander sa kalangitan sa gabi. Ang pangarap ng kanyang ama ay naging katotohanan. Ngunit sa isang lugar, sa ibang bahagi ng mundo, may naghihintay na sa kanya, isang batang negosyante na may matalinong pag-iisip. Na naniniwalang si Alexander Reyes ang tanging balakid na humaharang sa kanya at sa kadakilaan. Isang bagong kabanata ang malapit nang magsimula. 3 linggo matapos matanggap ang parangal na CEO of the Year, nakarating si Alexander Reyes sa Zurich, Switzerland, kung saan ginaganap ang Annual World Business Leadership Summit. Pinagsama-sama ng event ang mga pinakamaimpluwensyang CEO, entrepreneur, investor, at innovator sa mundo. Inimbitahan si Alexander bilang keynote speaker. Sinamahan siya ni Sofia, buong pagmamalaking sinusuportahan ang kanyang asawa. Habang papasok ang kanyang pagbubuntis sa ika-7 buwan, tiniyak ni Alexander na komportable siya sa bawat hakbang. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Alexander habang papasok sila sa hotel. Mahinang tumawa si Sofia, na itanong muna sa akin yan nang hindi bababa sa 20 beses ngayon. Ngumiti si Alexander, malamang ay 20 beses pa akong magtatanong. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Maswerte ang ating baby na magkaroon ng isang ama na labis na nag-aalala. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. At maswerte ako na mayroon kayong dalawa. Kinabukasan, ang conference hall ay puno ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang bansa. Habang naglalakad si Alexander papunta sa entablado, lahat ay tumayo at pumalakpak. Tumingin siya sa mga manunood bago magsimula. Noong sinimulan ko ang aking karera, naniniwala akong ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagiging pinakamalaking kumpanya. Tumigil siya sandali, ngunit ang buhay ay nagturo sa akin ng ibang bagay. Ang tagumpay ay sinusukat sa mga taong iyong inaangat, ang mga buhay na iyong binabago, at ang legacy na iyong iniiwan. Nakinig ng mabuti ang mga manunood. Ibinahagi ni Alexander ang kwento ng Reyes International Group, ang Reyes Martinez Foundation, at ang mga aral na natutunan niya mula sa pagkabigo, pagpapatawad, at pagmamahal. Nang matapos siya, ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw sa isang standing ovation. Pagkatapos ng conference, pumila ang mga business leader upang batiin siya. Ngunit isang binata ang nanatiling tahimik na nakatayo sa sulok. He looked no older than 28. Suot ang isang navy blue na suit at may kumpiyansang ngiti, naghintay siya hanggang sa makaalis ang lahat. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Alexander. Mr. Reyes. Lumingon si Alexander. Yes. My name is Ethan Carter. Hinahangaan ko ang iyong trabaho sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Alexander at nakipagkamay. Salamat, Ethan. Pero, patuloy ni Ethan, hindi ako pumunta rito para lang batiin ka. Napansin ni Alexander ang determinasyon sa mga mata ng binata. Pumunta ako dahil balak kong malampasan ka. Si Sofia, na nakatayo malapit, ay nagtaas ng kilay. Sa halip na masaktan, ngumiti si Alexander. Sana nga. Mukhang nagulat si Ethan. Umaasa ka na ako. Tumango si Alexander. Kung ang susunod na henerasyon ay magiging mas mahusay kaysa sa akin, ang kinabukasan ay nasa mabuting kamay. Magalang na ngumiti si Ethan. Talagang ibang-iba ka sa mga CEO na nakilala ko. Inabot niya ang kanyang briefcase at inabot kay Alexander ang isang business proposal. I've developed a revolutionary clean energy technology. Ang pangarap ko ay hindi lamang ang bumuo ng isang matagumpay na kumpanya. Ito ay ang baguhin ang mundo. Maingat na sinuri ni Alexander ang proposal. The idea was brilliant, may potensyal itong baguhin ang buong industriya. Ikaw mismo ang gumawa nito? Tanong ni Alexander. Tumango si Ethan. Tinuruan ako ng mga magulang ko na mangarap ng malaki. Hindi maiwasan ni Alexander na makita ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili na nakatayo sa harap niya. Determinado, walang takot, puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Alexander si Ethan sa hapunan kasama si Sofia. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Alexander na itinayo ni Ethan ang kanyang kumpanya mula sa isang maliit na garahe na may 3 empleyado lamang. Ngumiti si Sofia, parang pamilyar iyon.
Tumawa si Alexander. May naaalala ako. Nagkwentuhan, pangarap, at tawanan ang tatlo. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Alexander na paparating na ang kinabukasan ng negosyo. Ngunit nang patapos na ang gabi, biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Sinagot niya ito. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Bigla siyang tumayo. No, imposible iyon. Agad na nag-alala si Alexander. Ethan, anong nangyari? Dahan-dahang ibinaba ni Ethan ang telepono. Nanginginig ang kanyang boses. Ang kumpanya ko. May nagnakaw ng buong proyekto ko. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Alexander at Sofia. Tumayo si Alexander. Sino ang gagawa ng ganoon? Tumingin si Ethan sa bintana ng restaurant. Hindi ko alam. Pero kung sino man iyon, sinusubukan nilang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Inilagay ni Alexander ang isang nakakapagpakalmang kamay sa balikat ni Ethan. Kung gayon, hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Nagulat na tiningnan siya ni Ethan. Bakit mo ako tutulungan? Ngumiti si Alexander, dahil ilang taon na ang nakalipas. May naniwala sa isang batang mapangarapi na nagngangalang Alexander Reyes. At ngayon, ako na ang maniwala sa iba. Sa malayo, sa isang marangyang opisina na tinatanaw ang lungsod, pinanood ng isang misteryosong negosyante ang balita tungkol sa makabagong teknolohiya ni Ethan. Dahan-dahan niyang isinara ang file na may label na Project Phoenix. Isang mapang uyam ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Alexander Reyes, papasok ka lang sa isa pang digmaan. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.